Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw naman ay samahan nyo kami sa aming family day. Ngayong araw ay August 31, 2024 at araw nga ng Sabado kaya walang pasok ang mga bata. Kaya naisipan naman namin ni Buyok na mamiwas doon sa may pulo. Hindi na nga kami masyadong nakakapangisda ni Buyok dahil halos wala na nga kaming mahuli doon sa aming pamalakayan. Sinama nga namin itong si Nigel na pamangkin ni Buyok dahil bang hilig din naman niyang mamiwas. Doon na nga rin kami manananghalian kaya naman nagdala na nga rin ako ng aming pangluto at mamaya nga ay magsisigang kami ng malalaking hipon sa mangosteen. Medyo tinanghali na nga kami dyan at bang taas na nga ng sikat ng araw at mabuti na lang talaga at may kulubong nga itong aming bangkang sinasakyan. Ito talaga yung plano naming sakyan mga mare para in case nga na umulan man o umaraw ay nakakanlong kami. Doon sana kami mamimiwas sa pulong bunga kaso nga lang ay wala palang daan kaya naman bumalik na nga lang kami doon sa may Birheng Bato. Kung napanood nyo nga yung last na vlog namin ni Buyok mga mare, namiwas din kami doon sa malapit sa Birheng Bato at napakarami nga naming nahuling ayungin. Medyo nahirapan pa nga si Buyok sa pagpunta doon sa Birheng Bato mga mare dahil bandaming ang water lily na nagkalat. Karating naman namin doon sa may Birheng Bato mga mare, agad na nga itinali ni Buyok yung unahan ng aming bangka para hindi nga daw pagalaw-galaw. Tapos inupakan ko na nga rin ng kain itong aming lumpiang sariwa na dala na binili pa nga ni Buyok doon sa bayan nung nakaraang tumawid nga siya. Nakabili nga rin ako ng ilang klase ng prutas noong naglako nga dito sina Kuya Ariel kasama nga ang kanyang asawa. Kumuha na nga rin si Buyok ng pamain doon sa may banda doon sa maraming damuhan. Tapos itong si Nigel naman ay kumuha nga ng water lily para maghanap nga rin ng pamain. Marami din kasing maliliit na hipon na nakatira nga dyan sa may buhok nga ng water lily at naaalala ko nga ng mga bata pa kami ay dyan nga kami nangunguha. Pagbalik naman ni Buyok ay bandami nang andalang pamain at ito nga ay nasalok niya doon sa may damuhan. Ganitong hipon nga ang pinapamain namin sa ayungin mga mare at medyo maliliit nga lang ang kailangan para kasya nga daw sa bibig ng ayungin. Ayun na! Unang lawit nga ng pamiwas ni Ate kasi nakatakas pa nga yung isda kaya naman hinayang na hinayang nga siya. Gustong gusto nga niyang makahuli mga mare kaya ayan at lumilipat pa nga ng pwesto. Bago nga lang ulit sila nakapamiwas na magkapatid kaya naman tuwang-tuwa sila kapag ka may kumikibit. Kaso nga lang mga mare hindi yata maayungin dito sa aming napwestuhan kaya ayan at wala silang mahuli. Si Nigel pa nga lang ang nakakahuli sa kanilang tatlo kaso nga lang mga mare puro dugong nga ang kanyang nahuhuli. Diyos ko day! Naisipan naman ni Buyok na bumalik nga doon sa nayon para bumili ng merienda at baka nga daw kami ay magutom. Wala nga kaming nahuhuli kundi puro dugong mga mare kaya naman ayan at tinamad na nga si Ate kasing mamiwas. Nakapagtaka lang talaga dahil nung nakaraang namiwas nga kami ay kadalawit nga namin ay may huli. Dumating na nga rin si Buyok at ang kuya na may daladalang ang merienda kaya ayan at nagmeriendahan na nga rin kami. Napakasarap nga magmerienda dito sa may gitna ng lawa dahil bukod nga sa maginhawa na ay napakaganda pa ng aming view. Kinain na nga rin ng mga bata itong mga daladala naming snack dahil tinamad na nga raw silang mamiwas at wala nga daw silang mahuli. Tuwang-tuwa nga ako habang pinagmamasdan itong mga bata dahil kahit papaano nga ay nakaiwas sila ng ilang oras sa pagsiselfone. Maganda rin talaga yung may mga ganitong ganap sa pamilya mga mare para kahit papaano nga ay may banding na rin. Sinimulan ko na nga ring lutuin itong daladala naming malalaking hipon mga mare at isisigang ko nga ito sa mangosteen. Nakabili kasi ako nung nakakaraan ng mangosteen sa naglalako nga dito sa aming nayon at 150 pesos nga ang kilo. Nilinisan ko na nga rin itong mga hipon mga mare at tinanggal ko na nga rin yung buto ng mangosteen dahil yan nga ang gagamitin natin na pampaasim. Bago nga lang kami makakapagsigang sa mangosteen mga mare at susubukan nga lang namin ni Buyok kung masarap. Isa nga rin na mangosteen sa pinaka-healthy na prutas kaya siguro hindi rin naman ito masamang ipangsigang hani. Naglagay na nga rin ako ng tubig dito sa kawali mga mare at nilagay ko na nga rin ang sibuyas at pati ang kamatis. Nilagay ko na nga rin ang buto ng mangosteen mga mare at saka naglagay nga rin ako ng isang buong balat nito. At nang medyo kumukulo na nga ang tubig ay nilagay ko na nga rin itong malalaking hipon. Iba-buttered garlic ko sana itong hipon kaso nga lang ay wala nga akong mabila ng butter dito sa amin kaya ayan at sinabawan ko na nga lang. Nilagyan ko na nga rin ito ng patis mga mare at inilagay ko na nga rin ang okra at ang sili. Natikman ko na nga rin ito kay Buyok at sabi nga niya medyo kulang nga daw ang asim kaya naman nagdagdag na nga lang kami dito ng sinigang mix. So ayan nga mga mare, pinakuluan ko lamang ito ng pinakuluan hanggang sa maluto nga ang hipon at ang gulay at pagkatapos ay okay na yan. Nang malapit na nga itong maluto ay nilagay ko na nga rin itong talbos ng kamote at maya-maya pa nga ay naghain na nga rin kami. Pagkahain ko nga ay kumain na nga rin kami kahit kami merienda lamang namin. Diyos ko day!
Sino ba namang hindi gaganahang kumain dito sa napakagandang view at napakaginhawang lugar, Hindi man namin magawa linggo-linggo ang family day mga mare, pero pipilitin pa rin namin para kahit papaano nga ay may family bonding pa rin. Wala namang perfect family, pero as long as nandyan nga kayo para sa isa't isa ay goods na yun. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.